Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay dumating na ang kanilang hinihintay na tagapagtanggol, at ito ay ang ating bida na si Yonjuka. Kaya naman ay dahil dito ay napatanong ang taong nakamaskara na kung sino naman kaya ang binatang ito, at kaya pala siya umaaktong ganito ay dahil sa dumating ang isang ito dito. Sa nangyari naman ay biglang nabuhayan ang mga kasama ng ating bida at sinasabi na mabuti at nakarating na ito, dagdag pa ng isa na sinadya nilang patagilan ang laban, kaya naman ay ang pagkapanalo dito ay makukuha na nila, dagdag pa ng isa na ang mga bastardo na ito ngayon ay mamamatay na. Sa isip naman ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido na para silang nabunutin ng tinek, ngunit napapatanong naman siya na kung kayang matalo ng ating bida na si Yonjuka ang mga ito nang siya lamang na mag-isa. Habang pinagmamasda naman sila ng 100-headed demonic king, ay sa isip nito na mukhang ang hangin sa paligid ng mga ito ay para yatang nag-iba, at ibig sabihin lamang nito na sa kahit na ganitong sandali ng desperasyon ay tiwala ang mga ito sa batang iyon, at mukhang nagtataglay ito ng kahit papano ay isang malakas na martial arts. Napatawa naman dito ang taong nakamaskara at sinabi nito na ang kanilang sect ay iiyak sa mangyayaring ito sa kanila, at tinanong nito si Yanggak na kung inaakala ba niya na ang batang ito ay makakayang talunin siya, na isa sa 10-head demon soldier, ang Dark Spirit Demon Slayer, na si Saduyang. Matapos na magpakilala nito, ay mabilis naman siyang pinuntahan ni Yonjuka, matapos ay matapang naman niyang tinanong ito ng harap-harapan, na kung siya ba ang bastardong nanakit sa kanyang mga kapatid sa bandido. Sa tanong ni Juka sa kanya ay nagalit naman ito, at napasabi siya na kung anong lakas ng loob nito na kausapin siya ng may pagka-aruganti sa kanyang harapan, kaya naman ay agad itong naghanda na atakihin ang ating bida habang sinasabihan ito na mukhang kailangan nito na maturuan ng leksyon. Ngunit agad naman na kinontra-atake siya nito, ngunit bigla naman na nagulat ito sa sunod na nangyari, dahil sa isang pag-atake lamang ni Juka, ay nabali naman ang kanyang buto. Matapos ay agad naman na sinundan pa ito ng ating bida, na matagumpay naman na tumama sa kanyang muka, at sa lakas ng pagsuntok sa kanya ay bigla naman itong napatanong sa kanyang isip na kung ano ang nagaganap ngayon. Ngunit nang makita niya ang 100-headed demonic king, ay napasabi ito na hindi niya hahayaan na makita nito ang kanyang nakakatawang sitwasyon, kaya naman ay agad din niyang pinilit na makabalik sa kanyang kinatatayuan. Sabi nito sa ating bida na masyado siyang nagpadalos-dalos, kaya naman ay tatapusin na niya agad ito ng mabilis, ngunit sinabihan naman siya ng 100-headed demonic king na huwag niyang mamaliitin ang kanyang kaharap, na sinang-ayunan naman nito. Kaya naman ay matapos ay agad na niyang sinugod ang ating bida, ngunit agad naman na iniangat ng ating bida ang kanyang sandata, at sinabihan nito ang papasugod na sana ay handa na siya sa kung ano ang kanyang sasapitan, dahil sa sinaktan nito ang kanyang mga kapatid sa bandido, dahil dito ay mabilis na din niyang sinugod ito. Ang sabi naman niya sa ating bida na matapos niyang umangat bilang ang 10-head demon soldier, at nakita na niya na ang kahit na ang mga elder ng 7 sects at ang 2 school ay mas mababa pa kesa sa kanya, ngunit kung iniisip nito ngayon na may pag-asa siyang matalo ito ay nagkakamali siya. Ngunit nang nagtama ang kanilang mga pag-atake, ay madali naman na tumalsik ang isa nitong sandata, kaya naman ay sa nangyaring ito ay bigla naman siyang natigilan sa labis na pagtataka. Sabi naman sa kanya ni Yonjuka na ang mga taong malapit ng mamatay ay palagi na lamang na madaming sinasabi, kaya naman ay sinugod ulit ito ng ating bida upang tapusin na. Ngunit nagsalita naman dito ang 100-headed demonic king na kung ganito ang magiging kaso, ay hindi ito ang kanyang kalaban, kaya naman ay agad nitong hinarang ang atake ng ating bida sa kasama nito. Kaya naman ay tinanong siya ng ating bida na kung bakit bigla itong pumasok sa kanilang nagaganap na laban, ngunit nabigla naman siya dito, kaya naman ay napapatanong siya sa kanyang isip na sa tagisan ng lakas, ay bakit parang naitutulak siya nito, at nang matapos na magtama ang atake ni Yonjuka dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan. Sa lakas ng nangyaring pagsabog ay ramdam naman ito ng kanyang mga kasamahan, at maging si Yanggak ay hindi din makapaniwala dahil sa lakas ng enerhiyang ipinapalabas ng dalawa, dagdag pa nito ay gaya nga ito ng kanyang inaasahan,
dahil sa ang isang lalaking iyon na gumagamit ng kakaibang teknik ay talagang malakas, at walang ni isa sa kanila ang makakaligtas kung sakaling nakisali na ito sa kanilang laban bago pa dumating si Yon Juka. Matapos ng malakas na pagsabog ay sa isip ng Hundred-Headed Demonic King ay napapatanong ito na kung ngayon ba ay natalo siya ng isang bata lamang, at habang nag-iisip ito ay mula sa itaas ay naghahanda naman si Yon Juka na bigyan ito ng isang malakas na pag-atake. Habang papasugod naman dito ang ating bida ay tinanong niya ito na kung tatayo lamang ba ito at tatanggapin ang kanyang atake para sa kanya. Sinagot naman niya ito at sinabi na labis siyang namamangha at kinikilala niya ang kanyang lakas, kaya naman ay mabilis itong nakaiwas sa malakas na sanang atake ng ating bida. Ngunit nang makaiwas ito ay agad niyang kinuha ang kanyang sandata, at sinabi nito sa ating bida na kailangan nitong maranasan ang kanyang Shadow Silang Soul Snatching Demonic Art. Sa sinabing ito ng Hundred-Headed Demonic King ay tinignan lamang siya ng ating bida, ngunit bigla naman siyang nagtaka dahil sa ang mga sandata ng Hundred-Headed Demonic King ay tumama lamang sa kanyang paligid, kaya naman ay napatanong siya dito na kung hindi ba talaga siya marunong na mapatamaan siya. Ngunit bigla naman siyang nagulat dahil sa may kakaibang nangyayari sa mga sandata nito. Sa nakita na ito ni Yanggak ay bigla naman siyang napatanong na kung anong klaseng teknik ito. Kaya naman ay agad na sinigawan nito si Yon Juka at sinabihan na agad na itong umalis sa lugar na kanyang kinatatayuan, ngunit sinabihan naman siya dito ng Hundred-Headed Demonic King na huli na para gawin pa niya ito. Nang bigla naman na nag-umpisang maubos ang sindi ng mga sandatang ibinato ng Hundred-Headed Demonic King, at nang matapos ay agad na nagpakawala ng malakas na usok na pumulibot sa kinatatayuan ng ating bida. Dahan-dahan naman na nagtungo dito ang taong nakamaskara, at sa isip niya ay nang matapos na magmataas ito sa kanya at magmalakas, ay ganito ang kanyang kinahinatnan, at dagdag pa nito na walang kahit na sinong tao ang nakabalik pa ng buhay, matapos na mapatamaan ng teknik na ito, at ito na ang kanyang katapusan. Habang pinalilibutan ang ating bida ng malakas na usok nito, ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang teknik na nagaganap dito. Matapos na sakupin na siya ng mga usok, ay sa isip nito ay nagtataka siya dahil sa hindi ito makahinga ng maayos, at ang katawan nito ay parang bumibigat na parang siya ay nilalamon ng kumunoy, kaya naman ay agad nitong winasiwas ang kanyang sandata, ngunit nainas lamang siya dahil sa hindi niya magamit ang buo nitong lakas dito, at hindi maganda ang nararamdaman niya sa kanyang kalagayan. Ang Hundred-Headed Demonic King, na si Wung Jegui, noong siya ay aktibo pa sa Jiangho, ay walang kahit na sino ang kayang tapatan ang kanyang teknik. Ang Shadow Silang Soul Snatching Demonic Art, ay ikinukulong nito ang anino ng kung sino at inaalis ang kanilang kaluluwa. At nang siya ay naging isa sa 12 demonic warrior, ay ang mga tao ay sinasabi na siya ay walang kapantay, ngunit ngayon sa kasalukuyan nitong katayuan, ay mas lumakas pa ito ng ilang ulit kumpara noon. Inakala nito na walang kung sino ang magagawang makayanan ang Shadow Silang Soul Snatching Demonic Art niya, dahil sa masyado itong malakas para sa isang teknik, na kahit si Yon Juka ay walang magawa kung hindi ang kaharipan ito. Ang ating bida ay walang makita na parang siya ay unti-unting nahuhulog sa kadiliman ng impyerno, at naisip nito sa unang pagkakataon na maari siyang mamatay sa sitwasyon na ito na kung saan ay hindi nito matukoy ang itaas sa ibaba, at ang kanan sa kaliwa, hindi ito makaisip ng paraan para makatakas sa sitwasyon kahit pagaano pa niya pag-isipan ito. Kaya naman ay napapatanong siya na kung ano na ang gagawin niya dahil sa ang kanyang lakas ay unti-unti nang nauubos. Nang bigla naman siyang may naalala na sinabi sa kanya ng Wudang sect leader na si Sage Chunji, na sa Central Plains ay mayroong mga tao na may kakayahang gumamit ng mga kakaiba at nakakatakot na mga techniques. Dagdag pa nito na ito ang dahilan kung bakit ang isang individual ay hindi magawang makaligtas sa mga ganito ng gamit lamang ang kanilang martial arts lamang, kaya naman ay sinabihan niya ito na itanim niya ito sa kanyang isip at kumuha ng iba't ibang mga kaalaman sa pakikipaglaban. Ngunit sinabi naman dito ni Juka na masyadong nakakatamad ang pag-aaral, na sinang-ayunan naman ni Sage Chunji at sinabi na karamihan naman sa mga techniques na ito ay hindi uubra sa lakas niya. Ngunit dahil sa wala pa itong masyadong kasanayan sa pakikipaglaban,
ay dapat itong mag-iingat sa mga kagaya ng shaman. Sabi nito na kapag siya ay nahulog sa mga techniques ng mga ito, ay ang pagtalo sa kanila ay napakahirap na, dahil dito ay tinanong naman niya si Sage Chunji na kung ganun ay ano ang kailangan niyang gawin para makontra at matalo ang mga ito. Sabi dito ng elder na nakadepende ito, ngunit ang kadalasan ay ang ilan sa mga ito ay nangangailangan ng mga paghahanda upang may seguwa nila ang kanilang engkantasyon. Kaya naman ay alinman kung hindi nito magawang mapigilan ito sa umpisa o kahit pa nagawa na siyang maapektuhan gamit ang kanilang engkantasyon, ay basta makakaya nitong masira ang mga parte ng kanyang paghahanda, ay maari na niyang matalo ang ganong mga teknik. Kaya naman ay sa isip ni Yonjuka ay napapasabi ito na ito pala ang engkantasyon na sinasabi sa kanya ng wudang sect elder na si Sage Chunji. Sabi pa nito na mayroong 4 na bagay ang nakatanim sa kanyang paligid, at mayroong rason kung bakit ibinato nito ang 4 na kakaibang bagay sa kanya sa iba't ibang mga lugar sa kanyang paligid, kaya naman ay sa tingin niya na ang kakaibang usok na lumabas sa mga bagay na iyon, ay ang mga pundasyon ng kanyang engkantasyon. Kaya naman ay sabi nito na kung ang mga kakaibang mga bagay na ito na nakatanim sa kanyang paligid ang problema, ay maari niyang atakihin ang lupa sa kanyang palibot, kaya naman ay sinabi nito na susubukan niya itong gawin, dagdag pa nito na hindi niya alam kung nasaan mismo ang lupa, ngunit aatakihin niya ang paligid sa iba't ibang direksyon, kaya naman ay inatake niya ito gamit ang kanyang teknik na 9 Heavens World Technique, 7th Phase, Blessed Dragon Splitting Claws. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pag-support. Maraming salamat. Habang nasa loob ng malakas na teknik ng 100-headed demonic king ang ating bida, ay labis naman na nababahala dito ang kanilang ikalawang kapatid sa bandido ng ating bida, at napapatanong kung ano naman kaya ito, maging ang kanilang pinuno ay napapasigaw na dahil sa wala itong magawa sa pangyayaring ito. Sabi naman dito ng 100-headed demonic king, na hindi nito inaasahan na magagamit niya dito ang kanyang ipinagmamalaki na teknik nang siya ay umapak sa martial world. Dagdag pa nito na ang martial world ay napaka-interesado gaya ng kanyang inaasahan, agad naman na humingi ng paumanhin dito ang taong nakamaskara dahil sa personal na nitong inis-ikaso ng isang 100-headed demonic king, at ang pinsala na nakuha nila ay mas madami pa sa kanyang inaasahan. Kaya naman ay hiniling nito na siya na mismo ang huling magbibigay dito ng panapos na pag-atake, at gagawin nito ang lahat para lamang hilingin na lang nito na paslangin na lang niya ang kanyang buhay, na sinang-ayunan naman niya ito sa kanyang nais. Ngunit bigla naman siyang natigilan, at napapatanong siya dahil sa may mga pagyanig siyang nararamdaman, kaya naman ay agad itong napalingon sa kanyang mga sandata na nakalagay sa paligid ng ating bida, at napasabi na mukhang sinusubukan nitong masira ang kanyang teknik. Nang bigla naman na may unti-unting nangyayari sa malaking bilog na nakapalibot dito, at habang nawawasak ito, ay bigla naman na may malakas na pagsabog ang naganap sa harapan ng 100-headed demonic king, maging ang taong nakamaskara ay parehas din ang naramdaman. Sabi naman dito ni Yanggak habang napapangiti na kung ganun pala ay wala na silang dapat na ipag-alala pa para sa isang halimaw na kagaya ng Yonjuka. At mula sa nakapalibot dito, ay winasak ito ng ating bida. Nang matapos na gawin ito ay napasabi na lang siya na ang teknik nito ay talagang ginalit siya. Sa nakitang ito naman ng 100-headed demonic king ay hindi siya makapaniwala na nagawa niyang masira ito. Dahil sa walang kung sino na nagawa niyang makulong sa shadow silang soul-snatching demonic art ang nagawang makalabas gamit lamang ang kanyang sariling lakas, kaya naman ay napatanong na siya na kung tunay bang tao ang bastardong ito. Sa isip naman ng taong nakamaskara habang nakatingin sa 100-headed demonic king, na kahit na ang teknik nito ay isang beses pa lamang na nawasak, ay pinukaw lamang nito ang 100-headed demonic king, at sa pangyayaring ito ay maari na niyang masaksihan ang tunay na lakas ng isang Great Wang Jie Gui, na nagtataglay ng kapangyarihan upang masira ang buong martial world. Ngunit nagulat naman ito, dahil sa nakita niya ang reaksyon ng 100-headed demonic king na kanyang ipinagmamalaki, kaya naman ay napasabi na lang siya na mukhang sila ang mapapaslang pala dito. Napapatanong ito na kung sa papaanong nangyari ito, dahil sa nasira lamang ng ating bida ang teknik ng isa sa Grand Demon General,
Kaya naman ay sa isip nito ay napapamura siya na kung sa papaanong ang isang halimaw na ito ay umiiral. Tinawag naman siya ng ating bida at tinanong niya ito na kung isa ba siyang sorcerer. At nagpasalamat ito dito dahil sa kanyang ginawa ay napunta siya sa isang sitwasyon na hindi niya nagustuhan, kaya naman ay siya naman ang gagalaw upang mapagbayaran nito ang ginawa niyang paggalit sa kanya. Sa sinabing ito ng ating bida ay nagulat naman dito ang hundred-headed demonic king, dahil sa kung makapagsalita ito sa kanya ay ganun na lamang kahit na wala pa ito sa edad na 20. At napapatanong na kung paano nitong nagawa ang makawala sa kanyang Shadow Soul Destruction demonic art nang siya lamang, matapos ay binyantaan naman siya ni Yonjuka na ihanda na nito ang kanyang sarili sa mga paparating na mangyayari sa kanya. Dahil dito ay tinawag nito ang Black Shadow Core, at sinabihan na kung tatayo na lamang ba sila dito at manunood sa nagaganap, kaya naman ay inutusan niya ang mga ito na patumbahin na kaagad ang ating bida. Hindi naman makapaniwala dito ang taong nakamaskara, at napapasabi ito sa kanyang isipan na kung papaano nilang mapapahinto ito kung siya mismo ay hindi ito nagawa, at mukhang kailangan na niyang alay ang kanyang buhay dito. Kaya naman ay tinawag nito ang Black Shadow Core at sinabihan na makinig, nais nito na paslangin nilang lahat ang bastardong bata na ito ng mabilisan. Sa inutos nito ay mabilis naman na sinunod nila at sabay-sabay na nagsisugod kay Yonjuka. Ngunit sabi naman dito ng ating bida na mukhang nais na naman na sagudin siya ng mga ito gamit ang bilang nila, kaya naman ay dahil dito ay mabilis at sabay-sabay na pinagpapaslang ito ni Yonjuka. Hindi naman makapaniwala dito ang hundred-headed demonic king sa kanyang nakita, dahil sa sabay-sabay lamang na pinatumba ito ng ating bida. Kaya naman ay sa isip nito ay napapatanong siya na kung siya ba ay talagang isang halimaw, at sa lakas na mayroon ng batang iyon ay kahit nalabanan pa niya ito ng kanyang buong lakas, ay ang kanyang pagkapanalo ay hindi niya magagarantiya. Dagdag pa nito na alam niya na ang lugar ng Jiangho ay napakalawak, ngunit ang ganitong klaseng martial master ay hindi basta-basta lamang na lumalabas. Dagdag pa nito na mas maganda para sa kanya na paslangin ang anuman ang humadlang sa utos sa kanya, at ang paghahatid ng 8-bead bell ay ang kailangan niyang unahin sa ngayon, at hindi dahil sa natatakot siya sa batang iyon. Dagdag pa nito na hindi maganda kung ang mga tao ay malalaman ang pag-iral ng kanilang cult, at ang mga bagay ay magiging komplikado, subalit kailangan nilang mapaslang kahit ang pinuno ng Merchant Union na lamang, dahil sa ang bastardong iyon ay alam ang patungkol sa kanilang cult, at kahit pa na ito na lamang ang kanyang huling alas, ay kailangan na niyang gamitin ito. Kaya naman ay agad nitong sinabi sa kasama nito na kailangan na niyang may hatid ang 8-bead bell ngayon din, ngunit sabi naman niya dito na kung wala ang kanyang tulong ay mahirap para sa kanila na kalabanan ang batang iyon. Ngunit nagalit naman siya dito dahil sa ang paghahatid ng 8-bead bell ay ang kanilang prioridad, at ito na ang kanyang huling tulong na maibibigay para sa kanila. Kaya naman ay agad nitong inatake ang pinuno ng Merchant Union, na matagumpay naman na tumama din ito sa kanya. Sa isip naman ng pinuno ng Merchant Union ay naiinis naman ito dahil sa ganito din pala ang kahihinatnan ng lahat, nang bigla naman na nagsalita dito si Yonjuka at sinasabihan ang hundred-headed demonic king na isa itong basura. Dagdag pa nito na lahat sila ay bitawan na ang kanilang binabalak na makaligtas sa kanya, dahil dito ay napasigaw naman ito at tinatanong ang kanyang mga tagasunod na kung ano pa ang kanilang ginagawa, at harangin nila ang batang papasugod sa kanya. Kaya naman ay sinabi ng taong nakamaskara sa mga kasama nito na ang buong Black Shadow Core ay lalaban hanggang sa kanilang kamatayan. Dagdag pa nito na ang kung sino ang nanaisin na tumakas at umatras ay papaslangan nito gamit ang kanyang sariling kamay, kaya naman ay agad na nagsisugod ang mga ito. Ngunit nang makita gamit ang kanyang ito ng ating bida, ay agad naman itong naghanda ng atake at ito ay ang 9 Heavens Arts, 9 Dragon Twister, ng araw na iyon, ang ultimate technique ng 9 Heavens Sword technique na inakala ng lahat na tuluyan ng nawala, ay muling nagpakita ng mas malakas pa sa kalangitan kumpara sa pagkakagawa nito noong 20 taon na ang nakakalipas, at nagpaulan ng mga sinag na parang mga 9 beams ng sword energy. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.